Magandang gabi, Pilipinas! Mahigit isang linggo na lamang at muling magbabalik eskwela na ang milyong-milyong elementarya at sekundarya. Kaya nitong Lunes, ika-18 ng Mayo ay sinimulan na ng Department of Education ang kanilang taunang Brigada Eskwela, isang programa kung saan nagtutulungan ng iba't ibang sektor sa paglilinis at pagsasaayos ng mga pampublikong eskwelahan bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng klase sa June 1. At sa kabila ng mga paghahandang ito, may mga suliranin at issue pa rin na kailangang linawin ang sektor ng edukasyon. Kasama na rito ang panawagan sa pagsuspinde ng K-12 program. Gaano nga ba kahanda ang kagawaran ng edukasyon sa programang ito? At paano nga ba masisiguro na may naghihintay na trabaho sa mga graduate ng K-12 program? Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng paghimay sa isyong ito. Dito lamang sa Balik Eskwela 2015, a PTV Special Forum. Isang linggo na lang ay opisyal nang magsisimulang muli ang pasukan sa mga pampubliko at pribadong paaralan para sa school year 2015 to 2016. Sa ipinalabas na Department Order No. 9 Series of 2015 ng Department of Education, itinala na nila ang academic calendar mula June 1, 2015 hanggang April 1, 2016. Kaugnay nito, puspusa na ang paghahandang isinasagawa ng paaralan sa elementarya at sekundarya sa buong bansa para sa mga magbabalik eskwela. Isa na nga rito ang kaliwat ka ng pagsasaayos ng mga kagamitan sa mga silid-aralan, paglilinis sa paligid ng mga eskwelahan at iba pang mga kailangang kumpunihin bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2015 na sinimulan nitong Lunes. Ngunit sa kabilang banda, mainit pa rin ang usapin ukol sa K-12 program ng ating pamahalaan. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo, pilitan daw siyang magpasa ng resolusyon na maglalayong suspindihin ang full implementation nito sa susunod na taon. Maliban kasi sa hindi pa handa ang mga paaralan dahilan sa kakulangan ng classrooms at mga gamit, hanggang sa ngayon daw ay hindi pa rin matukoy kung ano ang mangyayari sa mga gurong maaaring mawalan ng trabaho. Sa mga isyung ito, handa na nga ba ang Pilipinas para sa pagbabagong ito sa sistema ng ating edukasyon? At ano-ano pang ang mga dapat isaalang-alang para sa programang ito ng Department of Education? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito lamang sa Balik Eskwela 2015, a PTV Special Forum. Gabi Pilipinas, alam mo Attorney Mark na napapanahon nitong ating topic ngayong gabi ang muling pagbubukas ng klase at mga isyung kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Edukasyon, prioridad ng bawat bansa, prioridad ng bawat tahanan. Kaya pag-uusapan natin ano ba ang mga problema, ano yung mga pagbabago at ano ang pwede nating gawin. Siyempre hingi rin tayo ng update tungkol sa pagpapatupad ng K-12 program ng Department of Education. Kaya pakilala po natin ang ating mga panauhin mula sa iba't ibang stakeholders ng education ng ating bansa. Dito po sa ating kaliwa, Ginang Annalyn Divinagracia, Presidente po ng General Federation PTA ng Malabon City. Good evening po sa inyong lahat. Mr. Rowan Dizon, Board of Director ng Don Alejandro Senior Science Technology High School ng Quezon City. Magandang gabi po sa inyo lahat. At syempre, hindi pwedeng hindi natin hinga ng opinion ang mga guro. Head Teacher 3, Don Alejandro Senior Science Technology High School City, Gina Labor Obierna. Magandang gabi po.
Kasama rin po natin mula sa Department of Education, siya ang NCR Regional Director, Director Luz Almeda. Good evening po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga guro, mga magulang, at lahat ng mga partners natin na sama-sama, tulong-tulong na maging successful ang the first 3 days of the week-long Brigada Eskwela for 2015. We've done this over and over, Kathy, taon-taon. Ano kaya mga ano? Pero tanungin muna natin si Director Almeda kasi nabanggit na nga niya yung Brigada Eskwela, nag-umpisa na nga. Ano po ba ito at sino-sino yung maaring tumulong para sa Brigada Eskwela? Ito ay isang school maintenance week, which we always do before the school opening. But ngayon, mas lalo tayong seryoso because we have plugged in other serious concerns. Una, pinapasok din natin yung disaster preparedness. Schools. So yung not just kalinisan, but safety and security, protection from man-made or natural calamities, God forbid, and then making our schools zones of peace. That's good. Patanungin naman po natin mula sa hanay ng mga magulang. Mama Annalyn, ano po, gaano kasigasig ang ating mga sektor ng mga magulang para pagandahin yung mga eskwelahan? Sa amin po, sa Malabon City, nakahanda po kaming implement po yung Brigada Eskwela. Start po kami ng Monday. Bali, lahat po ng mga magulang ay nakipag-cooperate sa amin para sa paglilinis, pagkumpune noong mga silya, pagpipintura, pati po yung mga school grounds. Tinutulungan din po kami ng barangay sectors at ng ating LGU. Siyempre itong Brigada Eskwela, yung paghahanda sa physical setup ng pagbubukas ng klase. Pero alam po natin, nakaalinsunod nito yung pagpapatupad K-12 That's right. program. Tanungin po natin si Ginoong Dizon. Kayo po ba sa Don Alejandro Senior Science High School ay handa na po para sa implementation ng K-12? Handang-handa na po kami. In what way po? Paano nyo po nasabing handa na ang inyong paaralan? Unang-una po, nagkaroon po kami ng assembly at ang mga kaguruan, lalo-lalo po ng guro namin, ay binigyan ng impormasyon ang lahat ng mga magulang at mga estudyante tungkol po sa tinatawag natin na K-12. Nung umupo ang ating Pangulo, kanyang misyon na matanggal yung mga problema natin sa classrooms, sa Oo. textbooks, Na taon-taon na lang. na taon-taon na lamang. And we understand na yung backlog ang kanyang unang tinugunan. Tanong natin kay Ma'am Gina. Ma'am Gina, kumusto po ang kalidad ng ating classrooms o ang kasapatan nito at ng mga textbooks na rin po? Sa amin pong paaralan ay wala po kaming problema sa mga classrooms. So, ang bawat sections po sa aming paaralan ay meron po silang sarili-sariling mga classrooms po. 1:1 po, 1 classroom for 1 section. At ganun din, kompleto po ang mga upuan. At ganun din, yung mga workshops namin for our TVE electives ay kompleto rin po. So, for each elective, meron po kaming laboratory at equipment. At nire-refurbish po namin na patuloy yung aming mga Follow up equipment. ko lang, Kathy, masasabi mo ba, Ma'am Gina, na malaki ang ipinagbago or ang ating improvement nitong mga nakaraang ilang taon? Yeah, I really believe na malaki yung pagbabago, especially sa investments sa mga equipment, tools and equipment. Halimbawa po, TechVoc. So, taon-taon ang DepEd ay naglalaan ng mga fund for the TechVoc schools para mapaganda ang mga equipment. Okay po. So, ngayon nga lang po sa yung meron po kaming bagong tayo na state-of-the-art food technology building na sana mabisita nyo. Napakaganda. At yung aming automotive ay halos kompleto. Sa equipment, meron kaming mga lifters, meron kaming wheel balancing, yung mga ganun po. Wheel alignment, yung mga ganun. So, we have complete equipment and tools and equipment for those. The help of the LGU din po ay just last week, ang Quezon City Government through our division office ay kadi-deliver lang ng mga mock-up po at saka yung mga
training boards for our students. So, I would say na napakaganda yung programa ng ating presidente at ang DepEd sa ngayon sa pagpapaganda ng ating mga classrooms at ating mga workshops. Si Director, tanungin po natin si Director Almeda. Would you say po na because of this, yung pagtataas umano ng kalidad ng edukasyon sa mga pampubliko ay bumababa yung dropout rate ng ating mga mag-aaral? Definitely. But I'd like to continue what has been said earlier by Gina. Go ahead. Ito isang ehemplo na ang senior high school is going to be a successful educational reform. Pinapakita ng Alejandro Roses, nag-pilot na tayo ng senior high school in a few schools in the National Capital Region. Kasama yung UMAC, itong Alejandro Roses, at saka yung REPSE, 2012 pa, nag-offer na tayo ng senior high school. Meaning grade 11, grade 12. Ito yung modelo, yung school nila for technical vocational track. Yan po ay kabahagi ng Yes, K-12 nagpapilot program. tayo para talagang titingnan natin kung anong posibleng problema that we, DepEd, will encounter once we go implement full blast. Kailan po ba talaga yung full implementation? 2016, 2017. Okay. Have ample time to prepare. That is year after next. Year after this year. 2016, school year 2016-2017. Handa po ba ang ating bansa para dito sa K-12? Kasi may Well, mga mambabatas po na personally, nagsasabi na hindi pa po Based on handa. my observation as the regional director of the National Capital Region, ito kasi ang problema dito sa NCR because it's a highly urbanized region. Plus talagang marami overflowing ating enrollees. The government is right on track in its preparations for the senior high school program. Kung meron pa tayo, like may kakulangan pa rin ng classroom kasi this year, alam mo, Kathy, the government through the DPWH at saka yung DepEd-initiated classroom constructions, we completed 60 schools, multi-purpose buildings that will house additional classrooms. Ang problema lang, admittedly in NCR is, we may have the resources, the funds, from but we don't have buildable spaces. That's right. Yun ang isang problema. So we are now converting all one-floor school buildings to multi-story school buildings. Nangangailangan kami ng more donations from the city government and from donors and Yung- civic-minded citizens willing to help. Yung usapin ng infrastructure, Kathy, sususugan ko mamaya, pero baling muna natin sa ating kasama si Kirby. Maraming salamat, Attorney Mark. May mga inihandang katanungan itong mga bisitang estudyante. Si Robin Franco, galing sa University of East. Ang tanong ko po kay Director Luz Almeda. Isa rin po sa mga issues na kinakaharap natin taon-taon is yung tuition fee increase. So, ang tanong ko lang po, ano po ba yung mga basihan na pinapatupad sa mga universities para maaprubahan po sila na sa tuition fee increase? May guidelines tayo ng tuition fee increase sa pribadong eskwelahan. Kasi sa publiko, walang tuition, ha? So, walang increase. Libre lahat. Matriculation fees. Yung binabayaran lang na konti, yung PTA at saka Boy Scouts, which is voluntary, at saka anti-TB. Sa private schools, meron tayong mag-allow ng 15% increase. Pero dapat, itong increase, alam ng mga magulang, aprobado through a resolution ng PTA ng eskwelahan, ng student organization. Tapos, may meeting, may approval ng mga magulang, initiated by the school administration. So, tapos may rason sila kung saan pupunta yung increase ng tuition fee, which is usually pumupunta sa sahod ng mga guro. Majority goes to much of the money increase of tuition fee
goes to sahod ng guro and then facilities and resources. Okay, gusto ko yung nabanggit ni Director kanina, Kathy, na yung disaster preparedness. So in relation to that, tanong natin, yung ating infrastruktura ba ay lang nilinis at yung ating mga members of our faculty at yung mga estudyante, handa po ba? Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Balik Eskwela 2015 na PTV Special Forum, napakahalagang aspeto sa pag-unlad ng isang bansa, ang right. edukasyon ng mga mamamayan. Pero yung safety ng ating mga estudyante, Kathy, is becoming a concern dahil hindi lamang sa Bagyo, pero dahil dito sa mga recent na balita sa Lindol. Kaya gusto ko Yung itanong the big one. for Metro Manila, itong ating West Valley Fault. Ginoong Rowan Dizon, paano naghahanda ang mga eskwelahan? Tinitingnan ba yung structural integrity at meron bang talagang seryosong ang mga estudyante at mga guro para makapaghanda? Sa aming pong eskwelahan, lahat po sinisigurado ng administrasyon, lalong-lalo na po yung mga buildings namin, at taon-taon po ni-inspection po yun para po malaman kung may mga problema po yung mga buildings. At ganoon din po sa mga estudyante, nagbibigay po sila ng mga parang tinatawag natin na paghahanda kung sakasakaling may sakuna. Yung paghahanda na yun, siniseryoso ba yun ng mga magulang pati? Ma'am Annalyn, yung mga magulang kasi kailangan i-remind din yung mga bata at dapat hindi yung parang naglalaro lang sila. Dapat na-imagine na seryoso ito. Bali po sa amin sa Malabon, lahat po ng schools ng elementary and high school, nagkaroon po na ng briefing regarding po sa disaster. Nanggaling po yung pagtuturo galing sa local government unit natin ng Malabon. Bali ibinaba po yun sa per school. Meron po silang, yung pong ibang school ay nakapag-implement na po ng disaster ng first school. Bali po ang gumagana po doon ay ang PTA, Parent Teachers Association ng bawat eskwelahan. Kaya po masasabi ko po na ang Malabon po na ang lahat po ng schools ng public schools sa Malabon at private ay nakahanda na po pagdating po sa disaster. Isa rin yung Malabon kasi laging binabaha naman. Binabaha. Oo, ito balikan lang natin, Attorney Mark, itong K-12 program. Kasi ako bilang magulang, Yes. hindi pa rin masyadong klaro sa akin. Alam ko mag-iiba structure, no? Yung grade, yung pag grade 6, may middle school, may ano. Pero ito, meron daw 4 tracks under K-12 program. Itong academic, sports, tech, voc, livelihood, at arts and design. Gusto ko pong malaman kaya Miss Obierna, ano po ba itong mga ito? Actually, when we say K-12 program, kasama yun yung kindergarten, di ba? Tapos yung kasi sa yung dati kasi hindi mandatory yung kindergarten natin, di po ba? Pero ngayon with K-12 program, kindergarten has become mandatory. Yes. Okay, sa basic education natin. So after kinder, the child will go to grade 1 and up to grade 6, that's elementary. And then sa high school naman is 7 to 10. That's for the, tawag nila, junior high school minsan. And then after grade 10, grade 11 and 12. So, sa implementation ng K-12, sa elementary po, nasa grade 4 na tayo. At sa high school naman, nasa grade 10 na. So, bago na po yung mga curriculum nun. And in 2016 nga po, implement na natin yung senior high school. Pero sa school ho namin, our 3rd year of implementing the senior high school program. Pilot po. So, nakapag-graduate na po kami ng mga senior high school last 2014. Yes, itong 4 tracks na ito, no, yung nabanggit ko, academic, sports, arts and design, kasama naman po talaga ito dati pa. Pero ang medyo bago po sa aming pandinig, itong tech, voc, and livelihood, ano po ba ito? Sa school ho namin, yun po yung pipiliin naming track. Tech Voc track. So, ang bawat eskwelahan po kasi ay pipili ng academic track or Tech Voc track or sports I or see. arts and So, design. depende po yan. Meron Okay. din pang schools po na mag-offer halimbawa ng 2 track. But in our case, ang pipiliin ho namin ay Tech Voc track. Yun po yung pipiliin namin. So, ang mga estudyante po, aside from the core subjects, meron po silang mga specialization.
Sa amin po, that will be under Ma'am, TechVoc ang track. pipili po ba nun, ang school o ang DepEd ang magdedetermine based on the strength and capability of the teachers in that school? Sa aming kaso, syempre, it is syempre napapag-usapan yon. Syempre, tinitignan natin yung strength ng school. Kami, ang strength natin is tech. Okay? At syempre, titignan din namin, ito ba ang kailangan ng community natin? That's why we're saying that contextualize tong programa na to. Dapat relevant sa community. So, therefore, relevant ito sa community namin, kaya pinili namin TechVoc track. And then, syempre, DepEd will come in, sasabihin niya, titignan niya kung capable kami of offering the TechVoc track. And so somehow, sabi ng DepEd, okay, you offer TechVoc track. So it's really a combination of people deciding on what to offer. How different is this from yung mga TESDA courses? Different in a way na may sariling curriculum guide, syempre yung DepEd, hindi siya TESDA. Pero sinisikap natin syempreng maabot yung TESDA standard. Kasi po, after senior high school or after grade 10 pa nga, magpapa-assess po tayo sa TESDA. That's why yung mga estudyante, aside from diploma, magkakaroon din sila ng TESDA National Certificate. Okay. Speaking of relevance kanina, Kathy, isang pagbabago sa ating sistema ay yung change ng yung gagamiting language sa pagtuturo ng basic education at yung ating mother tongue, kung Ilonggo, Ilocano, Kapampangan. Director Alameda, na-prove na ba natin ito na epektibo ito at talaga bang makakatulong ito o sinasabi ng iba na naku, hindi na matututo ng English yung ating mga kabataan? Alam mo, this is born out of research. In other countries, like Indonesia, Malaysia, Thailand, talaga yung mother tongue, the language spoken at home. Yun ang ginagamit nila as early as kindergarten, grade 1, as a transition language. Kasi it has been found out that mas madali matuto yung bata ng a target language like English or Filipino. In the case of people from Mindanao, Bisaya, kung simulan yung lingwahe na talagang alam ng bata sa bahay. Okay. So mas madali siyang transfer yung comprehension at saka identification, for example, of objects sa English. Kaysa an entirely foreign language introduced as early as kindergarten. And this is a product of well thought out research. Good. Si Ginoong Dizo naman, gusto kong malaman, merong mga pangamba sa sektor ng mga guro dahil sinasabi may mga mawawalan ng trabaho, lalo na yung nagtuturo sa first year college dahil meron ngang isang gap dahil dun sa pagdagdag. Sa transition. Oo. Tanungin natin si Ginoong Dizon, ito nire-resolba, lalong-lalo na po sa mga public school teachers? Ayun po kasi sa pagkakalam ko, lahat po ng mga kaguruan natin ay magkakaroon po ng chance na makapagturo naman sa K-12. Pero ang pagkakalam ko rito, meron silang kukunin, lahat po ng kukunin dito ay may mga masteral. Hindi na sila kailangan kumuha ng LET. I'm sorry, sir. Hindi na sila Yung ba LET, kailangan yung, kumuha ng board. licensure exam for teachers? Kailangan po. Okay. Isang aspeto pa, Kathy, na concern ng mga magulang ay yung ng kinakain ng kabataan sa school. I know naging stricto yung DepEd concerning what is served in the canteens or around the premises of the school, pero gusto kong itanong kay Ginang Divina Gracia, gaano ka stricto ang pagpapatupad nito? Dahil yung mga snacks na hindi nakakabuti sa katawan, nakakapuslit ba yun dun sa mga eskwelahan o mas maganda ang kinakain ng mga kabataan? Bali po dun sa school ng anak ko na pinapasukan, base po sa tinda po nila doon kantin, pinagbawal po yung mga junk food, katulad po nun. Bali, ang yung mga, may tinatawag po silang cook food, katulad po ng mga sopas, lugaw, sampurado, yun po yung ino-offer sa mga bata. Yung nilagang itlog, soft drinks, pinagbawal na din po. Bali, juice or
water. Pero paano yung nasa labas ng gate? Alam mo yung sa mga bar, tapos bumibili na sila, sinusuot nila yung mga kamay nila. Yung mga nasa paligid ng school, Yung mga nare-regulate ambulant ba yun? vendors. Bali po kasi, meron po tayong batas. Bawal pong magtinda ng mga junk food or kung ano-ano mang mga pika-pika, kung ano na nakakasama sa bata. Bali, kailangan po 50 meter away from the school. Kaya po ang mga bata naman po pag recess ay hindi naman po pinapayagan din na lumabas ng gate. Strictly po yun, pinatutupad po yun sa amin sa Malabon. Bali, yun po, kaya po yung ang nagiging problema po namin ay yung paglabas ng bata pag uwi po. Kasi hindi na po namin na yung iba pong teacher at syempre po yung mga bantay sa school, hindi na po namumonitor yung pag-uwi ng bata. Kaya po doon po sa amin sa Malabon ay bali na-implement po namin yung dahil pinagbawal po talaga yung mga nagtitinda sa labas ng school. Kailangan po 50 meter away from the school. Okay, good. Mark, may mga karagdagang katanungan mula sa ating mga estudyante dito sa ating studio, kaya bumali muna na tayo muli sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. May mga additional questions pa ngayong ating mga student. Ito, isang high school student. May katanungan si Cecilia Valencia. Yun. So, yung tanong ko po para kay Director Almeda. So, nasabi niyo po kanina na prepared yung NCR for K-12. Mapaprovide po ba yung mga learning materials such as books? Kasi bago pa lang po yung K-12 para sa mga first na magta-try nito. Kasi bago tong reforma sa edukasyon, pinaka-comprehensive ito. Meron pa kunti sigurong kailangan i-address like yung learning materials. But in due time, kasi 1 year to prepare and gradually we'll be able to respond to the need for more materials, books, and resources. Marami naman tayong technical working groups, experts who are working on the preparation and the printing and the publication of books that will be used for the eventual K-12 senior high school program. So I hope that should not be a big worry. In due time, DepEd will be able, I'm sure, to provide most, if not all, the needs of our school children. Alright, maraming salamat po sa inyo, Director. Next question naman, manggagaling naman kay Chen Marasigan, galing naman sa Trinity University of Asia. Chen? Question ko po para kay Director. Kasi po, sinasabi po yung K-12 program is para preparation po, para doon sa mga student, para po sa pagtatrabaho. Makaka-apekto po ba yun sa mga parents and student na magpursige para magkolehiyo pa? Baka Hindi na lang- daw po hindi magkolehiyo. Yun po, Okay. Director. Actually, ang ating plano talaga sa ating mga kabataan is hindi lang trabaho but negosyo, trabaho at kolehiyo. Okay. Siguro merong additional 2 years na sabihin natin gagastos yung mga magulang natin kasi may 2 taon na pakakainin, papapasok sa school. But I'd like to believe that this is a temporary, no? It's an investment by parents. But if you look at the long range, ang epekto dito sa lahat ng kabataan, we are better prepared, we are more ready, and will be more competitive globally. Kasi tayo na lang ang bansa, along with Djibouti and Angola, na 10 years ang basic education. Talagang maiwan tayo in terms of critical thinking, creative problem solving, and technical vocational skills development programs. Along with this, meron tayong sports. Yung magagaling sa sports can go into high school. At saka yung mga creative technologies, arts, and designs. Panahon na. This will be worth the expense. Worth the extra time, Cathy. Speaking of expense, Mga dumudugo ito ang ang mga ating bulsa. dumudugo. Gusto nating itanong kay Director Alameda. Ma'am, napakamahal po ng tuition sa private school. Ang question ko po ganito, ma'am. Sa mga parents na talagang umaaray na, can we say that in Metro Manila, nakakahabol ba ang kalidad ng edukasyon
ng public school. Alam ko po, galing akong probinsya, in the provinces, medyo better yung performance ng public schools. In Metro Manila, pakikwento yung ating statistics. As far as the National Achievement Test, talagang mababa tayo. Kasi iba ang mga factors, conditions, obtaining probinsya. in NCR. Isa, dalawa, tatlong shifts. Aha. When I first came and reported to NCR, may 4 na shifts. Can you imagine, 2 oras lang, isang araw, yung bata. Talagang nasa-short change. Nasa-sakripisyo yung ano. Ngayon, with massive by the local government units, by DepEd, talagang binigyan ng funding. Basta may available space na kukonstruct tayo. Ongoing. From the 4 shifts, 2 shifts na lang tayo. Pero even by June, yung ating old figure na 68% ang double shift, bababa pa yan kasi we constructed 60 multi-purpose, multi-story building na natapos ngayong Abril. So you're saying, ma'am, yung Bababa yung kakulangan ating double shifts. na yung factor na tinitingnan, kaya we're underperforming here in NCR, ay dahil talaga sa kakulangan ng oras na ginugol na nasa school yung mga bata. Isa yun, oo. Pero I'd like to report na Kulang yung nag-improve na tayo. The other year, pinakataas yung increase natin in big regions. Oo. Tumataas na tayo because talagang tulong-tulong na natin, alam na natin kung ano talaga ang problema. So, si Secretary really focused ng resources sa DepEd dito sa NCR kasi talagang mataas ang need kung ano ba si need ang classrooms. So ngayon, tumataas na yung buildings natin. Now, I'd like to add yung sa disaster, no? Yes. We have identified 6 schools that are sitting on Top. the danger Yung zone. batasan po ba nasa danger Yes, zone? hindi. Hindi, okay. Muntinlupa, may Makati, portion of Makati, Pasig, Quezon City. Ateneo. We have already 3 schools na abandonado na. Yeah. Abandoned yung bagong silangan. Doon malapit, kaya doon sa Batasan at saka sa... Again, ma'am, you're saying na yung school sitting on top of the fault line, Wala inabandonada. Wala, abandoned already. That's good. Because that was the strict instruction by PhilVox and DPWH. So, basta na-challenge na yung structural integrity, inabandona na. Kaya dumami yung mga bata in the neighboring areas, doon sa Commonwealth area. Bagong Silangan. As far as disaster preparedness is concerned, champion tayo nationwide. Gawad Kalasag, spearheaded by the national DRRMC, and we are getting visitors na magbe-benchmark sa Commonwealth Elementary School as far as Pakistan, India. Tinitingnan natin yung ano ba yung ating mga strategies to prevent and protect our children Ma'am, kasi from disasters. It's one thing to say we're prepared, it's another to actually be prepared. Yung challenge po dyan, ma'am, ay yung magiging habit na siya, magiging instinct. Sa Japan, regular ang kanilang drill. Sa Australia, regular ang drill. Sa Taiwan, regular ang drill. Gaano kadalas sa ating mga eskwela? Regular tayo the last 2 years. In fact, kayong June 1, once we, klase na yun, regular, the first activity that we will have will be fire and earthquake drill. Good. And then we request our local government executives, ang ating mga PTA, to provide emergency kits. Kami sa region, lahat na ng personnel, binigyan na natin. Emergency kits to contain whistle, yung basic lang, flashlight, tsaka water container, kung ano-ano lang, maliit lang na bag, which our teachers and students can carry. Ang Commonwealth, meron silang parang rug that they cover on their head. At the sound of the buzzer, talagang naglilinya Yung mga sila. bata. Nag-observe talaga strictly on how they can orderly get down from the 3-4 story buildings doon sa baba. And this is well coordinated with the local police at saka yung DRIMC at saka yung ating magulang. All schools have organized
the DRAMC. Hope that really... Alam mo, dun sa eskwelahan ng aking anak, aside from yung earthquake drill, meron pa silang bomb threat drill. O, magkakaiba pa yon. So, pag nakita mo, talagang organisado, nakakatuwa rin yung paghahanda na isinasagawa ng mga paaralan. Sinasuggest kaya, Kathy, na yung mga magulang mismo, dapat na po bang bumili? Ma'am Annalyn, bumili na po ba ng emergency kit din? Sinasuggest nyo na po ba? Dahil ang NCR Regional Office, nagbigay na. Dapat ba tayong lahat bumili na rin at ilagay kasama dun sa bag ng mga bata? Bali, dapat nga po meron lahat talaga na ganun. At least, in case of emergency po talaga, dapat may ganung emergency kit na. Pero yun naman pong, meron naman pong itinuturo na para po hindi lahat yung binibili. Kumbaga sa nire-recycle. Meron po tayong mga na gamit na pwedeng hindi na tayo bibili. Oo, hindi naman kailangan mahal. Ilagay sa yung mga recycle na gamit natin. Pwede na natin gamitin. Kasi iba na hindi nila hindi can't afford sila na Yes. para bumili ng ganun. Kaya sa amin po itinuturo namin yung mga recyclable na pwede nating gamitin sa in case of emergency. That's good. Gusto kong pag-usapan yung sinabi ni Director kanina, yung paggawa sa bawat paaralan bilang zone of peace. Oo, kasi alam po natin na karamihan sa ating mga pampublikong paaralan, walang mga security guards. And dito nagkakaroon, last year, merong isang batang binugbog That's ng right. mga kaklase na matay. May anti-bullying na rin. Bullying na rin. Pero how do the teachers monitor and make the schools zones of peace Yes. despite yung kakulangan nga sa seguridad, Mr. Dizon? Sa eskwelahan po ng Don Alejandro Roses, malaking tulong po yung tinatawag natin na PTA o sa amin po SPTA dahil po napag-uusapan po ng mga magulang at ng mga kaguruan kung ano po yung nararapat na ibigay na mabuti sa mga eskwela, sa mga estudyante na nag-aaral doon sa eskwela na yun. Ngayon po, mga problema po sa loob ng eskwelahan at meron po mga involved na bata, nalalaman po ng mga SPTA officers at kami mga SPTA officers po, tinapatawag po namin yung mga magulang na involved yung kanilang anak para sa ganun, hindi po agad-agad susugod yung mga magulang para magalit kung kanino man teacher, dinadaan po namin sa pakipag-usap ng tama. Correct. Ang isang pag-aaral, Kathy, na nakita nila na yung rason kung bakit nagiging violente yung mga bata ay dahil dun sa mga internet games at yung sobrang exposure sa violence doon. Ma'am Gina, paano natin hahanda yung mga bata sa school to be discerning dun sa kanilang nakikita sa internet o makontrol, ma-manage yung kanilang paggamit nga ng teknolohiya na parang to their benefit at hindi sa kanilang to their detriment? Siyempre sa ating mga klase, tinuturo din natin yon as an additional lessons to our students. Like for example, we teach them, halimbawa sa values. May GMRC pa ba? Ande, so ngayon meron tayong tinatawag na edukasyon sa pagpapakatao. Opo, aside from, parang din siya. Okay, parang GMRC dati nung siguro panahon mo or panahon ko. Hindi ko Okay. yung panahon. Okay. So yun. So tinuturo namin sa kanila doon, tinuturo ng mga teachers kahit sa lahat ng subject to be really discerning, that they should really think before they click. Yeah. Okay? We encourage that. At saka yung iwasan yung mga ganitong mga Is that sites. part of the curriculum or bawat teacher na lang nagkukusa? We make it a part of the curriculum. It's an enhancement because there's a need for that. Diba? There's a need for that. So yun, dapat discerning yung mga bata, tinuturo yun sa lahat ng across learning areas. Okay. So, mga final tips natin, Kathy. Oo, malapit na nga ang pagbubukas ng klase. Gaano nga ba kahanda ang lahat? Hindi lamang po ang DepEd, ngunit pati ang ating mga estudyante at mga magulang. Lahat po yan sa pagbabalik ng Balik Eskwela 2015. Nagbabalik po ang PTV Special Forum. Balik Eskwela po tayo at ito na po panghuling portion ng ating show. Oo. Kathy, tips, final tips. Oo, kanina gusto mong tanungin kay Okay, Director Director. Almeda kasi balik eskwela pero yung panahon na Balik bagyo. yun, balik bagyo. Oo. So, marami na namang kalituhan yan sa pag-aanunsyo ng mga suspension.
ba yung guidelines, madam? Sino ang magde-declare at sino ang dapat naming pakinggan? Ang magdi-declare ng suspension ng klase ay ang local executive. Kasi sila yung nakakaalam kung malakas yung ulan sa kanila, may baha na sa kanila. Kasi iba-iba naman na city, iba-iba ang kondisyon. Oo. Pero may automatic suspension yan. Pag signal number 2, signal number 3, mayroong automatic yan. Maski wala pa yung declaration ng mayor, yan, early morning, pag signal number 3, suspension na ng lahat. Two upwards. Two upwards. 2 is Upwards. elementary high school. Yes. oo. So, but ang city mayor talaga, Kung one. ang may mandato na mag-deklara ng suspension. Sana lang maagang gumigising si Mayor, no? Kasi Ako, minsan, inaabangan ko na lang yung mga post ni minsan Cathy, alas oh. 6 na hindi pa nag-a-announce. Anong oras po ba at saan po dapat mag-abang? Kasi may ibang mga city governments nga po na medyo masigasig. Merong ibang hindi naman. So yung schools, how are you supplementing that? Kasi pag tumawag sa school, baka pwedeng yung mga bata sa school na or yung teacher na lang ang pwedeng tawagan. Ang pag-asa should be, or the city government should be having a close coordination doon sa pag-asa para alam nila at what time, kung kailan yung talagang malakas yung hangin, ang bagyo. But normally, early morning, before 6 o'clock or 5 o'clock, alam na yung mga magulang, mga bata kung suspended ang klase or not. Merong iba, mga masigasig, sabi mo, gabi nila, so first report in the morning, pagbukas mo sa TV, suspended na kagad. At saka yung iba, pag andan yung isang city, parang sunod-sunod na rin. Oo. So, that's the situation in the National Capital Region. Oo nga. So, ito tips para sa Tips, class oo, suspension. oo. Ito naman, tanungin natin kay Ginang Divina Gracia. Tips naman para sa kapwa yung mga magulang ngayong malapit na naman magbukas ang panibagong school year. Ang maibibigay ko lang pong mga tips sa lang as a PTA Yes. president po, pakisamahan sa unang araw ng pagpasok yung kanilang mga kinder and grade 1s at saka ituro po natin sa anak natin kung ano yung mga tamang gagawin at pati po yung pagsama sa pagsakay sa pagtawid at pagsakay sa sasakyan kasi po para maiwasan po natin yung merong disgrasya at saka po yung kanilang mga gamit dapat ayusing mabuti para po at least pag dala na po ng ating mga anak ay wala pong kulang. At saka magkaroon po tayo ng time sa aming mga magulang, magkaroon po tayo ng magandang time o tamang oras para sa ating mga anak. Oo. Alam mo, mahalaga yung time, ha? Tsaka yung sana maging active. Kasi ako, active din ako sa PTA. Talagang Sana, hands-on. Super mommy ka nga. sana maging active ang mga magulang sa mga PTA kasi kailangan po yan and na-appreciate po yan ng inyong mga anak. Pero isang concern, Cathy, yung safety na banggit ni kay Ginoong Rowan. Sir, napapansin po natin minsan yung mga bata sumasakay ng tricycle. Napakaraming bata sa isang tricycle. Nakabitin ng ganun sa likod. Paano natin ma-regulate yan? Anong ginagawa ng mga eskwelahan? At syempre, kung mga bata gustong magtipid yung mga magulang, pinapayagan ng ganun, paano ang dapat gawin? Sa amin po kasi yung eskwelahan, bihira po kami makakita ng ganyan. Pero sa akin po, nung nag-aaral pa po ako, pag may nakikita po ako mga ganyan, ako po mismo, kay officer po ako, kay hindi, pinupuntahan ko, kinakausap ko yung driver, na kung maaari, pababayin niya yung mga nakasabit na estudyante at balikan niya kung maaari niyang balikan o pasakay na ibang tricycle para makaiwas tayo sa disgrasya. Maganda nga yun, Cathy, na minsan, suwayin. Meaning we should correct or rebuke and tell the driver. Tsaka yung mga traffic enforcers din siguro dapat talaga sitahin yung mga yan. Marami pa sana tayong issue na gustong talakayin pero wala na pong oras kaya hinga na lang po natin ng mga huling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisahan po natin kay Miss Annalyn Divina Gracia, President ng General Federation PTA ng Malabon City. Bali, nagpapasalamat po ako sa pag-imbita nyo sa amin dito
tungkol po sa Balik Eskwela at sa ating K-12. Taus-puso po kaming nagpapasalamat kay Dr. Almeda, sa ating Regional Director, at sa ating pong teacher, lalong-lalo na po sa inyo at sa PTB4. Kami po sa Malabon ay full support po sa K-12. At nakahanda po kami sa darating na pagbubukas klase. Iyon po at marami pong salamat. Huling mensahe naman po ni Ginoong Rowan Dizon. Ang huling mensahe ko po ay sa lahat po ng mga estudyante, magulang, ay magtulong-tulong po tayo sa papasok na pagbubukas ng pasukan ngayong June 1. At inihiling ko po sa lahat po ng mga magulang na suportahan natin ang ating mga anak, lalong-lalo na po kapag may mga activities sa kanya-kanyang eskwelahan. Okay, at huling mensahe rin po mula kay Ms. Gina Labor Obierno, Teacher 3 ng Don Alejandro Senior Science Technology High School. So again, thank you for the invitation. At para sa mga kapwa ko guro, mag-practice na tayo sa paggising ng maaga. Okay, let's review our curriculum guides. Okay, i-ready na natin yung ating mga lesson plans at ganun din sa mga bata ay maghanda-handa na rin para sa opening of classes. At closing message ni Director Luz Alameda, NCR Regional Director po ng DepEd. Maraming salamat po. Balik Eskwela na naman, 2015. Hinihikayat po natin ang lahat ng mga kabataan, out-of-school youth, from age 15 to 30, and even retirement age. Kung gusto ninyo, may programa tayong lahat para sa lahat. Meron tayong iba't ibang alternatibong pamamaraan kung gusto nating bumalik sa eskwela, either formal or non-formal. So meron tayong Abot Alam program, which has generated more than 80,000 last 2014. Pinakamataas tayo ng mga lista ng mga out-of-school youth malik sa schools. Not necessarily in the formal schools, but doon sa ating learning center, sa ating community learning center sa mga barangays. So, we would like to invite you back, yung mga nag-drop out, balik kayo, marami tayong alternative delivery modes, iba't ibang pamamaraan. Kung ayaw nyo sa formal, marami tayong tsansa na makapagbalik talaga sa education. Education for all po ang mandato ng DepEd. Thank you. Sa muling pagbubukas ng klase, inaasahan na ng mga magulang ang dagdag na gastusin para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Gayunpaman, mahalaga pa rin sa mga magulang na maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak sa pag-aaral upang higit na mapabuti ang kanilang buhay sa hinaharap. Sa mga kabataan naman, kapan na makapagtapos ng pag-aaral dahil ito ang inyong magiging daan para sa mas magandang kinabukasan. Huwag sasayangin ang pagkakataong ibinibigay ng inyong mga magulang upang tahakin ang daan ng inyong pagtatagumpay sa buhay. At sa anumang suliranin na hinaharap ng edukasyon sa ating bansa, mahalaga rin ang pagtutulungan ng publiko at pribadong sektor. Atin pong tandaan, walang imposible sa nagkakaisang mamamayan. Ako po si Attorney Mark Castrodes, kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Naway nakatulong oras ninyong pagsama sa amin na talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Balik Eskwela 2015, a PTV Special Forum.